Hello guys! Here I am again. So bago tayo mag-umpisa ay paki-subscribe po ang ating bell buttons dyan para naman lagi tayong updated sa ating mga videos na gagawin all the time. So please like and share na rin po. So maraming salamat. So nandito na rin po tayo. Why not? We're not going to talk about the dried seafood street. Ito po yung dried seafood street here sa Chongwan, sa may after Central. So mostly dito lang talaga makikita yung lahat ng mga wholesale na pwedeng bumili ng mga seafoods at sobrang extremely fragrant yung amoy ng mga dried seafoods dito. And then also maraming umaangkat na mga seafoods like na dinadala sa mga restaurant, kasi yung iba pong mga sangkap ay dito lang talaga yung makikita sa Chongwan's. And with the bustling, colorful, and extremely fragrant ang street market and also dried seafood street is one of the most distinctive areas in Chongwan and definitely worth wandering through. So maraming ingay sa paligid, sa amoy pa lang alam mo nang ito ay dried seafood. At talaga naman guys, lahat na yata ng klase ng seafoods nandito. So kung sa atin may mga tuyo din, syempre mas maraming angkat ang Hong Kong na nagmula pa sa iba't ibang bansa. So meron tayo dyang shark fin, dry octopus, meron pa nga akong nakitang dilis, black, ano ba yung tawag nila doon, yung black hair na ginagamit at nilalagay nila sa, especially pag nagluluto sila ng pig leg with mushroom, at ginagawa lang, sinasahog yan for Chinese New Year. At that's a special recipe and I know how to cook that guys. At syempre dried seafood spans a number of blocks in along dito yan sa the View Road West. Dito nga yan siya, Chongwan. So the most scenic way to get there is to take the tram, which runs along the Bukes Road and get off on Western Market. So umpisa pa lang doon at continue here sa may Saying Pun, kung saan nagpunta tayo kanina sa San Memorial Park. Those two highly priced and very expensive specialized and items. So nakakatuwa. Look at this guys. Alam mo yun, nakatikim na rin kasi ako ng mga tuyo dito sa Hong Kong, lalo na kapag sinasahog nila sa mga fried rice. At ito naman yung fermented na mga vegetable na sinasahog din nila for steam, and dry shrimp. At yan yung dilis, tuyo na parang galunggong pa to. And yan, rice na maliliit, and octopus. Sobrang mahal, and vermicelli. So nakita natin yung mga different kinds of mga street seafood here sa Chongwan talaga. At kahanga-hanga yun kasi sa atin yung mga sea cucumber, yung black color, parang hindi lang natin yung pinapansin, pero dito pala napakamahal kapag ka na-dried na siya at inaangkat na yan. Siguro from Thailand, China, Philippines. At sa Pilipinas kasi mostly, lately na lang natin napapansin yung mga ganong uri ng mga seafoods. So nakakatakot siyang hawakan kasi nga malaki siya, yung sea cucumber, malaki siyang hawakan, tapos malambot, tapos may sumisirit na white color. So nakakatakot siya, na akala natin is lason lang, di ba? So dito pala kapag pag nagkaroon talaga ng parades of trucks making deliveries, ang bamboo basket full of squid. Ayan, nakita natin fish and shrimp put on every flat surface drying in the sun.
So, sa paligid lang talaga nakikita yung mga kanilang itinutuyo. So, for tourists, it is a fascinating place to walk through and explore with a huge variety of dried goods ranging from highly priced, especially yung mga abalone and basket of orange hued scallop starfish, at meron din dyang seahorses, mushroom, and other fungi, shark fin. Although we don't recommend buying as many species are threatened due to the sharp pinning, meron din po, and even their antlers, plus a whole lot of things you probably can't even begin to identify. Talaga naman pong hindi natin talaga sila ma-identify kung ano yung mga uri ng mga species talaga na ibinebenta nila dito. Kasi Chinese, alam nila yung mga seafoods na good for your health. So, talaga naman kapag pumupunta dito, they are packaging sa 5 species na nakakabuti raw talaga sa health. That is what I know. So, hindi lang naman talaga sa Siongwan ang wholesale. So, dito lang talaga yung pinakamalaking seafood sa Chongwan. Pero, sa mga market na napupuntahan dito, ay meron din naman talagang mailan-ilan ng mga seafoods na binebenta. So, hindi nawawala. Pero kung pangdamihan, parang maramihan talaga is ito yung seafood, dried seafood street na pwede nating puntahan. At syempre doon sa mga magtutour, pwede nyo pong dalawin itong Siongwan para makita po ninyo yung mga dried seafood dito na binibili. So, remedy for what else ails you, and statement to Hong Kong long-standing faith in Chinese traditional medicine. So, yan ang binahagi natin. Be warned that a lot of shop owners do not appreciate tourists standing in front of their shop and taking pictures. Pero nakakuha tayo ng video, guys. So, that's all. At nagpapasalamat tayo kasi kahit no photography allows, so it just must take some snapshots. Try to be discreet about it. Kasi yung owners are especially sensitive about people taking pictures of shark fin. So, yun lang, and thank you so much for watching me. Yan guys, pauwi na tayo. So, nakatries na tayo sa escalator. Ayan, nakita natin si Baka. We're going back to North Point na. So, thank you so much sa pagsama niyo sa akin. Bye! Lang guys, so tapos na tayo. Napakita natin yung signboard, yung mga dry goods na gusto mong bumili ng mga maaalat. Doon talaga yon, naggagaling sa dagat. So yun lang, salamat sa pagsama ninyo, and bye bye. Bye.